Ang dami. Yung isa, nagsabi pa na may tungkulin. Kung di ako nagkakamali, ay mga 15 siguro yung lumapit sa akin. Ganun po. Tama. Yung tuwang-tuwa sila na mayroong pagmamalaki sa kanilang puso. Opo. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit mayroong isang vlogger na napanood ko. Akalain mong sinasabi niya, Nelson, na gusto na raw akong ipatiwalag ng maraming kapatid sapagkat kinahihiya daw nila ako. Dahil bakit daw ako nagpagawa ng, ng isang billboard na kasama si Ginoong Pastor, si Apollo Ginoong Kibuloy. Apollo Kibuloy. Opo. Bakit kaya hindi siya nag-research din na para sana nagtanong-tanong siya kung sino yung nagpagawa? Opo. Kung sino nakipag-usap? Para sana, basta na lang siya magbablog at pagkatapos tatangkain niyang iligaw yung kaisipan ng marami. Alam mo, sa mga kapatid natin, wala akong duda. Hindi naman hindi siya paniniwalaan. Malinaw po sa kaisipan natin yon. Kaya lang, siyempre yung hindi kapatid, na lalo na yung madaling mailigaw, baka ganun nga yung isipin nila. Kaya gusto ko sanang magpasinag tayo ng ilang mga nagpagawa, nakasama ko rin kumakandidato dyan, na talagang gusto nila kung makasali doon sa kanilang mga billboard. Totoo yan ko nga, kasi bilang kayo po sa national, wala tayong, ibig sabihin, hindi nyo napipigil. Halimbawa ako, isama ko kayo sa lararon, magpagawa ako ng billboard. Hindi nyo Jen, tigil mo yan. Masama naman ata yun ko, nagmamagandang loob na nga po ako sa inyo, di ba? Oo, at ito masasabi ko, yung pagkakagawa ng billboard ni Ginoong Kibuloy, hindi man lang ako kinausap Ako rin nabigla Ito tapatan tayo, kailangan marinig ng lahat. Sana man lang kung may nag-text sa akin na gagawa po kami ng ganito. Ano po bang masasabi nyo? Baka sakaling siguro baka ihanap ko pa ng ng pagpapahintulot halimbawa. Pero dahil sa nakita ko nabigla na lang ako pagkalaki-laking billboard. Pwede bang ipasinag natin yung mga iba direct para makita na halimbawa yan. Ito si Congressman Wilbert Lee na kumakandidato ng pagkasenador din. Senador din po yan. Siya ang pinakamaraming billboard na naisabit sa buong Pilipinas. Sa iba't malalaki yan ko nga. Malalaki at saka strategic at saka marami. Pero dati ko, mag-isa lang siya. Mag-isa lang siya. Ngayon nila sinama niya ako. Sasabihin ko ba sa kanya, huwag mo ka isama. Kung Wilbert, huwag mo naman akong isama dyan. Paano ko naman sasabihin sa kanya kung halimbawa gusto niya akong isama roon? Ako, kung pasasalamatan ko yun, kung Wilbert. Siguro, pag nakita kami, pasasalamatan ko na lang sapagkat para sa akin, pandagdag na visibility ito. Awareness. Napakarami ng nito, ng maniwala ka, kahit saan ako pumunta. Nakikita ko yung mga billboard na malalaki, strategic ang mga lugar. Hindi lang mas poster yan kay Kong Wilbert, talagang billboard. Billboard yan. Nagginasusan talaga niya yan. Siguro itatanong ko sa kanya kung meron siya sa doon sa Scarborough Shoal. Palagay ko, sa dami. Alam mo, nung makausap ko, kaya ko lang nalaman na gagawin nila ito. Tinagpo ako nung kanyang political officer. Ito, nabigla ako nung pumunta ako ng Albay. Taga doon pala yun Yes po. Sabi niya, kung yung second wave ng aming nung aming mga tarpaulin na nasa mga billboard, papalitan na namin, napagpasyahan namin, na isasama ka namin. Pagkatapos ang magiging titulo niya, The Defenders. Kanya, ayan, makikita mo. Direct, magpasinag pa tayo ng iba naman. Baka naman sabihin nila, isa lang. Yung iba pang kandidato paano mo nga, ayan naman si Willie Rebillame. Kandidato rin. Kandidato for senator. Pakinggan nyo. Ano naman sabi? Marami ka matututunan sa kanya. May paninindigan. I see you later, Congressman. Congressman, I see you. Yan ang mga mabait na makakasama ko. Mga independent kami, pero gusto ko yung mga independent na may sarili paninindigan. Sinasama niyo ako. Meron pang isa dyan Meron pang isa direct. Ayan. Pasok ako sa Senado, kailangan mag-aral ka. Kagabi yun, magkasama kami ni Congressman Marcoleta. Tinagpo niya ako. Nagtanong ako sa inyo tungkol sa batas. Yan po, hapon niya kagabi. Napakabuting tao nito. Napakasimple. Siya po isang kapatid sa iglesia. At ang nakakatuwa dito, marami akong tinanong sa kanya at marami akong natutunan. Especially sa mga estudyante. Una-una, kung tatakbo ka, dapat alam mo yung pinapasok mo sa gobyerno. Kasi nasabi ko, tumatakbo silang senador, pero gusto nila kong makasama.
sa iba't ibang kaparaanan. Ano naman ang gagawin ko sapagkat ako rin naman gusto ko rin kahit papaano magamit ko rin yung maraming paraan na makilala ako ng ating mga botante sa buong Pilipinas. Alam nga naman, pigilan niyo yan kung hindi mali naman po yun. Meron pa nakikipag-tandem sa akin. Kailangan malaman natin. Hindi, ito yung pagpunta ko sa Juan, ito yung kukwento ko muna. Sa Gisag ng Laguna. Ito yung sinasabi ko, nagpunta ako sa Kapitolyo ng Santa Cruz, nandiyan sa Santa Cruz. At pagkatapos ay tinagpo ko yan, ayan ang mayor ng Santa Cruz. Napakaraming tao, namimigay siya ng mga 4-piece. At saka iba't iba pang mga regalo. Napakaraming kapatid dito na bumati sa akin, kaya gusto kong ipasinag yan. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na may pagmamalaki pa na binubulong sa akin. Yung provincial assessor, sabi ko nga sa'yo, ay kapatid pala. Yung provincial sa jail, provincial jail. Provincial jail. At saka napakarami pang mga kapatid, na siguro mga 15 ang lumapit sa akin. Ngayon, iwanan natin yan. Yung iba pang mga posters na kasama kayo. Ayan. Ayan, yung tumatakbong gobernador, dating Congressman Sol Aragones. Sa Laguna rin, opo. Ayan, nga pala, no? Ako pa yung pinakamalaki kaysa sa kanilang mukha. Nakita mo, sasabihin ko ba, huwag mo ko ilalagay dyan. So ito ay hindi kayo nagpagawa nito? Hindi ako sila yung nagpapagawa. Ngayon, gusto ko para, kung nakikinig sana at nanonood yung vlogger na babae, alam mo, kung sino ko man, dahil di ko naman siya kilala. Trinity na rin yun, ano? Huwag ka naman gagawa ng gano'n na para bang palalabasin mo ng mga kapatid namin na ikinaihiya ako. Samantalang, sabi ko nga sa'yo, sana makasama ka doon sa mga sorties namin para makita mo kung paano yung pagtanggap nila sa akin. At saka itong nakikita mo ito, sana nanonood ka rin. Hindi po ako may gawa niyan, sila po. Wala po kong gastos dyan. Ayan, gobernador ang kanyang tinatakbuhan. Gobernador ng Laguna po yan. Meron pa. Sige, direct, baka makita pa natin yung iba. Ayan. Tumatakbong senador, si Vic Rodriguez. Kasalanan ko ba kung isabit ako doon sa truck na ginagamit nila, Jen? Gusto ko lang patunayan, doon sa vlogger na yon. Miss, kung ano man ang pangalan mo, masyado ka namang, mali ka naman. Dito nga, ayan, pati pamimigay na lang ng kung ano-ano, nakasabit pa yung... Barangay Tugtog. Saan po yung Barangay Tugtog? Hindi ko naman teritoryo yun eh. Hindi ko naman headquarters yan. Makikita mo na nakalagay yung mga pangalan. Pero ito po, parang ano nila sa akin. Siguro yung kagustuhan nila. Palaging may pag-asa kay Marcoleta. Yan. Sinasabi pa nila yung pangalan ko eh. Wala ako dyan. Hindi ko teritoryo yan. Pero tinuturuan nila yung mga tao. Sabi pa nung isa na lang po iboto natin kanila. Ngayon, sasabihin ko ba sa kanila, Jen, Nelson, na itigil po ninyo yung ginagawa. Ayan po mga ginagawa nila. Gusto nila suportahan kayo, hindi ba? Ayan, binabanggit ang pangalan. Sige, direct. Yan. Kilala niyo yan. Congressman Gaston Bunting. Doon sa Paranaque. Sasabihin ko ba sa kanya, Congressman, huwag mo nang gagawin yan. Yan na naman, kumakandidatong mayor naman sa Santa Ana. Santa Ana, saan po yan? Pampanga. Ayun, nakita mo yung pangalan ko nilagay doon. Pati yung middle name ko nga nilagay pa eh. Para malaman nilang taga Pampanga kayo, Kong. Sige pa. Yan. Lumalaban ng board member sa Pampanga. Nakikita mo yung litrato ko kahit medyo maliit lang, pero nilalagay nga nila. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito, Nelson? Talagang gusto nila kumaisa. Ayan, mayor ng Mexico, Pampanga. Ganun ba? Yung kapatid niyan, pinakulong ko pa eh. Kaya maniniwala ka. Ito, magtataka ka. Si Mayor Tumang, yan ang kumakandidato. Kapatid niya yung pinakulong ko. Isipin mo. Yung kinontempt nyo sa ano. Nakulong. Ayan, kasama yung litrato ko. Miss, kung nakikinig ka, sana makita. Ayan, mayor na naman yan, malaban ng vice mayor, sinama na naman ang pangalan ko. Ibig ko sabihin, napakarami pong kumakandidato na talaga pong gusto nila akong makasama. Ang motibo po ay nasa sa kanila. Hindi ko naman po kayang panghimasukan. Ang tanging naiisip ko lang, gusto lang nila akong makasama siguro. Baka sakaling ako po ay nakatutulong din sa kanila. Plus factor sa kanila yun, Kong. Maaari. Kasama nila kayo. Ikaw ba isasama ka sa isang tarpaulin kung wala silang maaring makuha ang ganansya halimbawa? Ayan. Sa arayat yan.
Riot Pampanga. Nakita mo bang ako bang pinakamalaki ang Parang litrato? kayo nasa likod ng mga kandidato kung Sana matauhan itong babaeng vlogger na ito. Na wag mo nang kalantariin yung mga kapatid namin sapagkat kami ay kami matatag. Hindi, ang amin lang iniiwasan dito, baka meron kang mailigaw eh. Baka meron kang baka may maniwala sa iyo eh. Masakit ang loob ko kahit isa lang o dalawang mapaniwala niya diyan eh. Tama naman. Kasi dapat nating ituwid ang mali. Totoo po, Kong. At saka may mga tao kasi... Yan, saan ba yan? Ayan, isa pa yan Sa Team Mindanao Saga. yata. Saan ba ito? Sa Mindanao yata yan. Di mo sabihin, napakarami nila dyan eh. Na iba-ibang posisyon na kanilang tinatakbuhan na talagang gusto nila akong isama. Opo. Baka meron pa. Wala na Tawag yata. kasi dyan kung sa marketing, parang branding no? Totoo Kung ano yung paniniwala nyo, kung ano yung paninindigan nyo, kung ano yung pinaglalaban nyo, gusto nilang makilala na yun din ang posisyon nila. Siguro nga, gusto nilang ma-associate dun sa aking paninindigan. Wala naman siguro masama doon din. Kung yung paninindigan ko, inaakala nilang tama naman. At gusto nilang katigan yun. Sino ba naman ako na sasabihin sa kanila, wag nyo akong tutularan, wag nyo i-associate ang sarili nyo sa akin. Pero pa isa pala, Kong, may nakita pa kayo sa Candelaria, Quezon. Si Mayor Maki Buong Galing. May mga pictures, may mga posters din po kung pinicturean nila na kasama siya. Ang dami po sa buong Candelaria, Kong. Disyembre pa lang dyan na sinasabi ko. Baka mamaya yung babae niya, pagka umabot ng halimbawa January, baka malito na siya sa dami ng mga tarpaulin. Kaya medyo ngayon pa lang, mag-isip ka na, Miss Vlogger, dapat maintindihan mo na marami talaga ang kumakatig sa paninindigan natin. Pero ako naman, Kong, yung mga kapatid, na lalo na po yung mga malawak na kaisipan, naiintindihan po yan, Kong eh. Wala akong duda dyan. Wala akong duda. Ang problema niya lang doon sa vlog niya, meron pa naman siyang parang pamagat. May clickbait po. Pinatitiwalag na ng kanilang mga kapatid. Talaga. Siyempre, alam mo, nakita mo, kagigising mo lang eh. Hindi ka pa nakakahigop ng kahit anong kape. Mabubuwisit ka rin dyan eh. Di ba? Kaya minsan, Kong, pasensya na po. Ako naman, Kong, maniniwala ko, ayaw nyo ng kaaway. Pero para sa akin, Kong, makinig ang isip nun. Makitin talaga. Makinig ang isip po ng babae ng vlogger na yan. Siya, hindi na natin siya pinapansin eh. Yung maaari lang na mailigaw niya, madaya niya, yun ang ating gustong, yun ang gusto nating mabantayan, maitama, para wag siyang mahiwalay. Ayun. Ako naniniwala, Kong, habang paparapit ang eleksyon, paramihan pa po ng paramihan na pwedeng mga tumatakbo, lalo sa local elections, ay isasama po ang inyong mga larawan, Kong. Pwede ho talaga mangyari. Mari naman mangyari yan. Palagay ko baka masira ang ulo ng babaeng vlogger na yun. Kasi dapat... Sana naman mo, gano'n. Ang akin lang gusto, baka mahimasmasan naman, ituwid niya yung sarili niya, at maaring isang araw mag-text sa sa'yo, Jen. Sabi niya. Humingi siya ng dispensa, tatanggapin naman natin. Kasi in-isolate niya yung isang billboard lang eh. Na isang taong kasama niya eh. Palagi ko naman nakikita niya yung kamukha nung pinakita natin, yung isang congressman, nakabalagbag, napagkalaki-laki doon sa may eleksyon. At meron pang katambal yun, nandun sa may malaking, hindi ko, Startolya, papuntang Batangas. Dalawa yun eh. Hindi mo lang niya nakita yun. May Kong Wilbert yan, Maniniwala ka na. Hindi, iba pa yung kay Wilbert. Yung sinasabi ko sa iyo, yung tumatakbong congressman ng Laguna. Naglagay sa SLEX at saka doon sa papunta sa Batangas. Dalawang mag-asawang malaking billboard. Hindi ba niya nakita yun? Kasi dito at akong kinukulayan nila kasi ang kasama niya raw si Ginoong Apollo Kibuloy. Tapos pagkalaki-laki doon sa NLEX, kapansin-pansin kasi talaga. Hindi niya alam, parehong kandidato yan. At kanyang ini-insinuate, ako ang gumawa. Ako nag-install. Kayo At nag-initiate. para lamang siguro makaagaw pansin, isinama ko daw siya. Ayun naman ang pangit doon sa... Hindi ko malaman kung saan papunta yung analysis ng babae na yun. Hindi kaya inaway ng asawa yun, kaya nagkagano. Ako, baka sa tingin ko, wala pa asawa yun, Kong.
Sige, pabayanan natin. Opo, iwanan na natin importante yun. lang ay Naipaliwanag natin. may tama natin, may paliwanag natin para sa ating mga kababayang pwede niyang mailigaw, baka sakali. Totoo po ko. Ayan. At saka yung mga nagtatanong din po, at least nasagot na po natin ngayon. Ano, ha? Naghahanap ng paliwanag. Oo, di ba? kasi may mga nakapanood ata ko, may mga nag-share ata ng vlog na yun. Sabi ko, imposible ka ako. Mamaya manood kayo sapagkat magpo-programa tayo ngayon. Kasama ko ang Kong Dante Marcoleta. Anyway, yaman din lamang nagpakita kayo ng mga larawan at video Kong. Ituloy na namin ni Nelson. Ito rin po naman ay may kinalaman sa mga larawan at mga video Aba? na paghahanda po sa iba't ibang mga lokal ng Iglesia ni Cristo Kong para po sa ating malaking pagkilo sa mga darating na araw. Tuloy-tuloy, ano? Opo, yan po ko. Agusan del Sur. Agusan del Sur. At sinasabi nilang, Jen, Kong Dante, Nelson, handang-handa kami sa malaking gawain ng Iglesia. Oho. At tuloy-tuloy daw po ang kanilang pagpapanata para sa kapayapaan ng ating bansa. Ayan. Ito po naman, Camarines Norte, Kong. Ayan. Kahit may share line, umuulan, ano? Oo. Tuloy pa rin, Yan. Ilan pa lamang po yan. Ito naman ay Camarines Sur, yung kabilang banda naman ng Camarines. Ayan. Iba't ibang lokal. Opo. Ayan. Ayan yung sinasabi mo, Jen. Ayun na, yung sa amin. Ay, salamat. yung Makakauwi lugar na ako ninyo. ng mapayapa sa lugar namin, Kong. Marami na pong paggabanta sa akin dun. Oo, kasi ayaw hindi pinapakita yung video. At tagal Ayan, Doña Faustina Housing. Parang kilala ko yung harap ng kapilya na yan. Opo, lagi kayo nandiyan ko. Alam ko kung saan ako pumaparada dyan. Opo, sabi ko sa akin Jen, pagka hindi mo pa pinakita sa araw na ito, hindi na pabalaan ka na namin. Wala na. Hindi ka na namin papapasukin dito. Ayun, yun, okay na po ako, ha? Ayan, mga sa taga Laguna. Doña Faustina. Nakabawi ka na. Opo. Ito naman, mga taga Laguna. Iba't ibang lugar sa Laguna yan. Nako, talaga naman, marami din po. Ilocos Norte. Ilocos Norte naman. Tuloy-tuloy po yung paghahanda. Mabalakat. Ayan. Pampanga. Sa may bahagi po ng Pampanga North. Nueva Ecija. Yan po kung pinakikita natin sa kanila yung pagkatapos ng pulong. Kasi alam niyo naman, bawal ang cellphone sa loob ng kapilya, di ho ba? Kaya ang ipinakikita natin, ayan. At saka yung naglalabasan na po sila. Oriental Mindoro. Ayan. May nagtatanong na nga dyan parang may konting... Ito pala kong Templo Central. Ayan. Sinasabi Magagalit sa atin ng... at least kayo mahaba-haba na. Ayan. Veterans Village 1. Ano daw ang purpose ng... Village 2. Ano daw ang purpose? Opo. Ang atin pong purpose ay para sa kapayapaan, Kong. Ito pong rally na ito na isasagawa ng Iglesia ni Cristo, Kong. At saka para suportahan po ang paninindigan ng Pangulong Bongbong ang kanyang opinion na no to impeachment. Dahil walang kahihinat na nito. Opo. Matatali ang oras ng mga mababatas at walang ibubunga mabuti kahit sa isang Pilipino man lang. Di ba? Sayang daw ang oras eh. May mga kumalat po mga pictures at larawan ang nilagay, yun daw rally ng Iglesia ni Cristo against injustice. Wala po ako narinig na ganun, Kong. Mukhang may lumabas lang po sa mga pictures, mga video. May mga gumagawa. Opo, ang Iglesia ni Cristo daw po, kaya magkakaroon ng rally against injustice. Hindi po, ang amin pong rally, gaya po ng aming binabanggit, ay para po sa kapayapaan, kapakanan po ng ating bansa, at para sang-ayunan po, suportahan ang opinion ng Pangulong Bongbong na no to impeachment. Opo, wag niyong ililihis kasi iba kong parang inililihis eh. O di kanya, hindi kinakampi nyo kasi BP Sara, sabi nga nun. Ayun nga sabi nila. Pero Pero teka lang. kinakampihan din natin si BBM. Opo. dapat nilang maunawa na kinakampihan natin dito yung kapayapaan ng bansa, Yes. Kong. Kasi at ang nagkasundo kapakanan ng taong bayan. Nagkasundo yung dalawa eh. No? Na ang parehong gusto nila ay wag nang mag-impeach eh. Ang sabi nila, hindi, ang higit niya makikinabang si BP Inday Sara. Hindi, mali po kayo. Ang higit na makikinabang kapag kayan po yung nangyari, ang taong bayan. Hindi po yung dalawang partido. Hindi kasi yung mga nagtatanong na yun ang takot na takot. Yun na nga po. Di ba? Putlang-putla nga po sila, Kong. Kung ako naman ang tatanungin siguro, lalo ko silang tatakutin. Sabi, ganun mo ba? Ay, paano ngayon ito? Subukan nila sa akin magtanong din. Ayaw na nga akong tanungin. Ganun mo ba? Ay, nako. Anyway, sana po naman ay maunawaan natin itong mga bagay na ito. Sino ba ang kukontra kung ang pag-uusapan ay pagkakaroon ng kapayapaan sa ating bansa? Yun ang sinasabi Sino sa tingin mo ang
ang matinong tao ang kokontra dyan. Ang kumokontra. Kung matino ka, hindi ka kokontra dyan. Ang kumokontra dyan, Kong, ay yung mga ang gusto ay kaguluhan sa Pilipinas. Hindi ba? May sariling interest yun, Kong, pag gano'n. Ang gusto yung magkakampi-kampi tayo. Yes. Opo. Di ba? Magkakabaha-bahagi. At pagka nagkagulo tayo, ay sila naman ang papapel. Hindi ba? Oo. Ganyan ang laging ginagawa ng mga yan eh. Alam na alam. Madali naman kwentahin yung mga yan eh. Opo. Alam na alam mo naman ang pagmumukha ng mga yan din. Di ba? Kilala mo rin sila eh. Di ba? Opo. Kahit anong kulay yan, Kong, maintindihan nyo na agad yan. Mukhang mukha pa lang, kilala mo na eh. Opo. Ay, nako. Yan po ang nagpapaabuti ng pagsuporta dyan. Nakatuto kami sa SGM. Ayun. Ka Orlan Sanchez. Pakisabi kay Kong, nako, ang buong pamilya. Ay, talaga naman, Aba, meron pang isa dyan na bagay, mga nagte-text lang sa akin. Wala pa naman akong ginagawang response sa kanila. Opo. Tinatanong nila kung totoo nga yung mangyayari sa January 13. Okay, opo. Ako naman, dahil alam ko namang talagang magkakaroon naman ganong pagkilo, sabi ko, totoo yan. Opo. Pwede po ba kaming sumama? Yun ang tanong May nila. mga nagtatanong. Sabi ko, itatanong ko muna kung pwede kayong sumama at kung paano kayo sasama. Kasi hindi naman ako otoridad sa pagkilos na yan. Totoo po. Pero maraming nakahanda na gustong sumama talaga. Hindi lang ako makasagot. Yan, alam mo naman, paano ko naman sasagutin yun? Sabi ko, itatanong ko muna po sa nakakaalam kung pwede kayong sumama. Ayan. Kaya Sapagkat nakahanda daw silang sumama at may bilang din sila. May bilang din sila. Totoo po, Kong. Maniwala ka sa akin, dito lamang yung kahabaan ng Barangay Commonwealth. Ay, sunod na barangay po dyan. May nagbabanta rin. Ganun ba? Mga barangay ito Opo. Ayoko na sabihin ng mga barangay. Pero yung barangay na yan, ay nasa kahabaan ng Commonwealth. Nako, ang daming tao dyan. Mula circle po yan. Ang sinasabi ko lang, yung mga tinetext nila sa akin. Opo. Ayun magantabay po kayo. Kailangan malaman ng lahat na sa ganitong pagkilos, merong gustong sumama. Ayan. Opo. Ngayon, hindi naman ako makapagbigay sa kanila ng sagot. Kung pwede nga silang sumama. Kailangan itanong natin. Ay magantabay sila sa mga susunod pa kasi hanggang ngayon wala pa naman. ilang araw pa naman ito na paghahanda. May mga patakaran naman at may mga tuntunin na ilalahad dyan kung paano, di ba? Pati nga yung kung merong gustong sumama na hindi ka bibigyan siguro naman ng kaukulang response, di ba? Opo. So magantabay lamang po kayo sa iba ng mga grupo na gusto pong sumuporta din sa bagay na yan.